Indigenous People Sunday. Ay kung lahat ay manalangin. Mananatili ka, O Diyos, sa aming pagsamba hanggang sa ito ay matapos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga din. Tagalog po kasi magpanilig po tayong magsalita ng Tagalog. Kung ating pong pinakinggan na mabuti ang Ebanghelyo po ni Cristo, ayon po kay San Marcos sa Kapitulo 10, versikulo 35 hanggang 45, maganda yung iniingi ng dalawang alagad na si Santiago at saka si Juan. Ang iniingi ni Santiago at ni Juan kay Jesus, ito ay malawak. Ang ibig sabihin na maraming proseso sa buhay dito sa lupa bago mo kakamtan ang kanilang hiningi dahil gusto nila sa kanyang kaharian silang dalawa ay makakaupo sa bandang kanan o kaya bandang kaliwa ng ating Panginoon pagdating ng takdang araw. Ngunit tinanong sila ni Jesus, kaya ba ninyong inumin ang inuman ko sa kopa at ang pagbubutis mo sa akin? Yun ang tanong ni Jesus. Tumugon ang dalawa, ang sabi nila, kaya nila. Nang marinig ito ng 10 alagad na kasama nila, sila ay nagalit. Kapatid, maganda po ang layunin ng dalawa. Kahit tayo rin naman, kaya tayo nandito, kung ano ang layunin na banal ni Santiago at ni Juan, ganoon din po tayo. Sino bang ayaw na darating ang takdang panahon na makakaupo sa bandang kanan at kaliwa ni Jesus na napakasarap puno? Kaya po tayo ay nandito, inahalagahan natin ang pananampalatayang ibinigay sa atin ng Diyos nang dahil sa pangako ng Diyos na tayo ay makakaupo sa kanyang tabi. Lalo-lalo na sa pangako niyang buhay na walang hanggan. Palagi ko pong inuulit sa pagtuturo ng salita ng Diyos o mensahe ng Diyos na lumalabas sa aking bibig na nanggaling sa Kanya, sapagkat ang tao ay hindi po tayo permanente dito. Pansamantala lamang po ang buhay natin dito, pero meron talagang inihandang lugar ang Kanyang tinawag at pinili katulad natin. Kaya po tayo nandito doon sa bahay ng Kanyang Ama, doon sa langit. Ngunit huwag magagalit. Kasi yung 10 nagagalit nung narinig nila ang ganong aspeto ng dalawa. Sa buhay din po natin ay kailangan huwag magagalit. Ang pinakamaganda po, kung ano ang layunin ng dalawa, ay maging ganun din po pag-isa sa kanilang layunin na tayong lahat ay makakaupo sa bandang kanan o bandang kaliwa ni Jesus darating ang takdang panahon doon sa langit. Kung ako po ang inyong tatanungin, lahat tayo, hindi lang po ako. Gusto ko kung makakaupo ako sa bandang
ko kasama din kayo. Walang iwanan. Walang maiiwan sa presensya ng Diyos. Ito po ang pinakamagandang layunin o kaisipan ng bawat mananampalataya. Hindi yung nagagalit na agad. Hindi po gamot. Hindi solusyon ng galit. Ang galit po, pag ito'y sumubra, umaangkong sa pagkakasala. Kaya sinasabi sa banal na kasulatan, kung hindi po ako nagkakamali, sulat po ni Apostol Pablo o ni Apostol Santiago, sabi niya, kung magalit kayo, yung huwag kayong magkasala. Pero kung sumobra ang galit, nakakasama una sa physical na pangatawan, tataas ang presyon, at aantong sa hindi magandang patutunguhan. Ngunit, sa buhay espiritual, pag sumobra din naman ang galit kahit hindi naapektuhan ang kanyang pangangatawan, ito'y nagdudulot ng kasalanan sa isang tao. Naapekto naman ang kanyang espiritu at kaluluwa. Paano niya makakamit yung minimiting katulad ng iniingin ni Santiago at Juan na makakaupo sa kanyang tabi ng ating Panginoong Jesucristo? Kaya mga kapatid, makisama na lang sa banal na layunin ng Diyos at pangarap at panaginip ng dalawang alagad na si Santiago at Juan. Nang marinig din ni Jesus ang ganitong bagay na nakita niyang nagagalit ang kanyang 10 alagad, tinawag sila na lumapit sa kanya. At ito ang sinabi niya, no, kung gusto ninyong maging dakila, kailangan maging lingkod kayo ng mga tao. Kung gusto ninyong maging dakila, kailangan maging alipin kayo ng lahat ng tao. Kasama po ito sa iniingi ng dalawang alagad na si Santiago at Juan. Hindi pwedeng ingi ng ingi sa Panginoong Jesucristo na katulad ng iniingi ni Santiago at Juan. Pero pag tayo ay nangangaral, kapag tayo ay mananampalataya, nangangaral ng salita ng Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos, ngunit ang pumapasok naman sa kaisipan ng tao ay walang kababahang loob. Gusto niya. Burina ng tao, suyuan mo yan. Halimbawa ako, pastor ako. Kaya po ako nakakapagsalita ng salita ng Diyos sa inyo, sa inyong mga harapan, mga kapatid. Una sa Panginoon, pangalawa po sa inyo. Dahil sa pamamagitan ng aking pagsasalita, ng salita ng Diyos na narinig ninyo ngayon, ako ay alipin ninyo. Mga kapatid, ako ay alipin ninyo. Bakit po? Hindi ako sinusuyo ninyo. Hindi ako pinaglilikuran ninyo. Kaya umano kapampangan, aliwaya ako yung susuyuan ninyo. Ikayunin ka na mong susuyuan, ipabiyak ko lang kayo, ning mga niyaman, amano na ng Diyos, bangkalitin barang metong at metong, may pakarawak, may pakaya pa yung biye, inyatong pagkatiwala na kaya katamo ng Diyos, bangdatan yung takdang panahon, itangagong na rin atong alagad, itamo mo naman, apagtan tayo, kuha tayo. Kaya, hindi maganda sa tao o sa pastor man, na pag nakarating na siya sa pwestong maging dakila o katulad nito na nagsasalita ng salita ng Diyos, nagtuturo, gusto niya siya ang pinaglilingkuran. Gusto niya lahat sa kanyang buhay, ang mga miyembro ay alipan o alipin. Hindi po ganun. Hindi ko makakarating sa kaliwa o sa bandang kanan, sa bandang kaliwa ni Jesus na iniingi ng dalawang alagad kung wala akong kababahang loob. Ang ibig lamang kong sabihin ng kababahang loob.
Nung nino ibisang maging kapitan kay barangay, kailangan talusuyo din tao. Nung nino ibisang magkonsel kay metro barangay, kailangan ipus din ang hanggang tao. Kanakong kapatid, aliwayo na rin paglikuran. Aliwayo na rin susuyuan. Ila rin pulgas, ila rin sumuyo ka rin tao, bangkaritay ng kaburyanan ng Diyos, hindi na rin palang metong at metong. Magbabaya at ala sa naging tao, ingamano ng mayong, anting makaigit po na yung pulot panila. Iti ay ipaparas na ito ang pinananating ng Diyos sa bawat sa atin. Alam po ba ninyo bakit malakas ang loob, matapang na magsalita itong dalawang sa kanilang iniigi kay Jesus noong panahon na yun? Dahil talagang gagawin nila. Matibay ang kanilang pananampalataya, sila'y tapat sa Diyos, kaya sila'y sumagot na, gagawin namin, Panginoon. Sapagkat ang tanong ni Jesus, agawayo bautismong kanamong dalanan, agawayo, ingkopang kanamong ininom, mangat mong kasakitan, mangat mong kapibabatan. Kanya, opo Ginoo, opo Panginoon, magagawa po namin. Bakit? Sa panahon po ng dalawang alagad, ang kanilang sagot sa Panginoon ay naging matibay dahil ang kanilang pananalig sa Diyos ay hindi umiwalay. Matibay ang kanilang pananalig dahil ang awak nila ang kamay ng Panginoon. Alam po ba ninyo kung anong naging buhay nila? Kahit inuuli sila, kahit anong gawin, kahit anong sabihin ng mga tao noong panahon na yun sa kanilang buhay, hindi sila tumigil sa pagdadala o pagbibigay ng magandang balita ng kaligtasan sa mga daming tao noong panahon na yun. Hanggang sa dumating ang panahon na itong si Santiago nang dahil sa mabuting balita ng Panginoon na wala sa kasalanan, pinugutan ng ulo. Pinugutan po ng ulo nang dahil sa magandang balita ng kaligtasan sapagkat nasa sa kanila ang Panginoon. Hindi sila natakot na maputol ang kanilang liheg, mawala ang buhay ng kanilang katawang lupa. Ngunit ang inaalala nila, ang dinadakila nila sa kanilang buhay, Yahweh, buhay ang kanilang espiritu. Kung itong sanlibutan ay napatay man ang katawan nitong si Santiago, ngunit isa lamang ang hindi pwedeng patayin ng sanlibutan ng dahil nasa sa kanila ang Diyos, ang kanilang mga espiritu. Kaya wala po silang takot. Kaya tama po yung kanilang kasagutan, opo Panginoon, kaya namin tanggapin ang bautismo at ang iyong kopa. Babatayin namin yan. Papasalin namin yan. Ito na pong si Juan, itinapon sa isang isla. Hindi po siya namatay sa pinugutan ng ulo o pinakong nakapaturik katulad ni Pedro at iba pang mga lagad katulad ni Pablo, pinugutan din ng ulo sa kanilang kapanahonan dahil sa magandang balita ng kaligtasan. Ano po ang nangyari ngayon? Itinapon sa isang isla sa kapahintulutan ng Diyos sapagkat para maisulat, matapos maisulat ang Ebanghelyo at ang Apokalipsis. Kung hindi pinahintulot ng Panginoong Diyos na siya ay maitapon sa isang isla, hindi matatapos ang ang Revelation, ang Apokalipsis sa salitang kapampangan. At ito pong si Juan ay namatay sa katandahan. Sa kapahintulutan ng Diyos, namatay itong si Juan sa katandahan. Medyo po yung kaya pong ketuan, uling malabat niya pong lilikas in Apokalipsis. Banmayari at bangganita, kung kinatamang ko panahonan, itamo rin next generasyon. Manuwala at manyawad. Kitang agong daring agong alagad na itamo mo naman
kikiratamang pamanyawad ng Diyos, makalulog tayo, makakaupo tayo sa kanyang bandang kanan, sa kanyang bandang kaliwa. At ang anak ng tao ay dumating dito upang iligtas ang marami. Mga kapatid, dumating dito ang anak ng tao o si Jesus bilang nagkatawang tao. Hindi upang magwasak, hindi upang pumatay, hindi upang magnakaw. Dumating siya rito upang iligtas ang marami. Kaya niya ginawa ang mga bagay na karapat-dapat kahit masakit man sa kanyang pakiramdam. Ginawa niya ito nang dahil sa ating lahat upang magal tayo sa kanyang bandang kanan, sa kanyang bandang kaliwa. Darating ang takdang panahon. Bakit tayo nag-aaral ng salita ng Diyos? Dahil mahina ang tao. Kapag mahirapan ang tao, umiiwalay na siya sa Diyos. Kapag ang tao ay gumanda ang buhay, lumalabis ang buhay, nagiging masagana ang buhay, kumisan, umiiwalay na rin sa Diyos. Dahil marami siyang pera, meron siyang mga magandang sasakyan, karagdagan, nasa mga gawa ng kaaway. Kaya si Tatay Aguro, maganda yung panalangin niya. Si Tatay Aguro, may takot sa Diyos sa libro ng Kawikahan, chapter 13. Ang sabi ni Tatay Aguro o Lolo Aguro sa kanyang panalangin, Panginoon, huwag po ninyo akong bayahan maging sinungaling. Huwag naman po ninyo akong bayahan maging mayaman. Baka malapastangan ko ang inyong pangalan. Huwag naman po ninyo akong bayahan maghirap. Baka matuto akong magnakaw. Ang gusto ko po, Panginoon, katantamang buhay lamang. Yung meron akong pambili ng aking kailangan. At sa aking pangatawan, o nakakatulong ako kahit konti lang sa mga kapwa ko na nangangailangan. Ayaw ni Lola Aguro kung magiging maganda ang kanyang buhay, baka makakalimot siya sa Panginoon. Paraan kasi kung minsan ang kayamanan na malalayo ka sa Panginoon. Pero maganda yung mayaman. Kung hindi ka nalalayo sa Panginoon, marami kang matutulungan. Pero kung hindi kaya ng isang tao, mas maganda pa yung katantaman, wag lang maghirap. Mas maganda yung katantaman, hanggang gusto mong bilalabas kay oras. Itangkin mo lang yung patingapon. Bililisyakan mo muna, yung kasalanan. At king kamanandaman kay physical sa aming kakatawan, tala ba natawaran yun? Pero manalangin tao ng Diyos, luwa, alang durog pang kamanandaman, karing kaya katapang aming kakatawan. Pero itang kasakitan, umisa din tamo mo naman natawaran. Ating pamurin. Pero makanya naman, kailangan manatiliyan yung Diyos yung tao. Kasi mga niyamang kapisa ng pamangan, at sumaling siya ganaganak yan, pero akalimon mo na yung manimang, akalimon mo na yung manitataw, akalimon mo na yung kapatid mo, inguri na sila, akalimon mo na yung Diyos, huli na yung kayamanan.
na akong pinari ang pong kapatid. Panahan po tayo ng Panginoong Diyos nang dahil sinabi niya, ang anak ng tao ay dumating dito sa salibutan upang iligtas ang marami, ang taong makasalanan. Sinabi kong parang din po tayo ng kaligtasan na ginagamit tayo ng Diyos sa ating buhay bilang mananampalataya. Kailangan maging tapat po tayo dahil parang tayo ng kaligtasan ng pagsasalita ng Diyos upang makarinig ng salita ng Diyos, lalong-lalo na yung hindi pa tuluyang nakarinig ng salita ng Diyos o nakarinig man ng salita ng Diyos, hindi niya ginagamit sa pang-araw-araw niyang buhay. Kaya kailangan din patuloy na hindi nagsasawa na tayo ay magsalita ng salita ng Diyos sa lahat ng mga tao, lalong-lalo na sa ating barangay. Mga kapatid, para marami katulad natin, marami ang ligtas. Kung hindi ganoon, paano natin makakamit? O paano makakamit ni Juan at ni Santiago ang hinihingi nila sa Panginoon na maakaw sa kanyang bandang kanan o sa kanyang bandang kaliwa? Tayo rin naman, ang bawat isa, dahil nababasa ko ang puso at kaisipan ng bawat na narito, ganun din ang ating layunin, na ang bawat isa sa atin, mga kaupo, na darating ang takdang panahon sa kanan at sa kaliwa ng Diyos, sa buhay na walang hanggan, na ating mga pangako ng Diyos, na ating namang dapat doon tayo makarating. Pero kailangan may pagsunod, may katapatan sa Diyos. At huwag mong magtaas, palagi nang papakumbaba. Kung huwag ikaw ang paglilingkuran, ikaw ang maglingkod sa mga tao na katulad ng dinalang ng Diyos. At lalo na sa mga tao may pangangailangan. Maraming pangangailangan ng tao. Minsan, maganda ang buhay. Ngunit, hindi niya kailangan ng buhay material. Ang kailangan pala ng tao dahil maganda ang kanyang buhay, panalangin. Maraming pangangailangan ng tao. Minsan, sa pisikal na pangatawan. May sakit. Katantaman ng buhay. Ngunit ang kailangan pala niya dahil may sakit, panalangin din. O salita ng Diyos. Maraming pangangailangan ng tao sa araw-araw niyang buhay. Kaya mo naman. Lalawin mo, puntahan mo, kasama ng panalangin. Ibigay mo yung laman ng iyong pulsa na pagpapalang ipinagkaloob ng Diyos para sa iyo sapagkat hindi mo sarili yan. Kailangan kasama ang ating kapwa. Para makamit natin ang lahat ng bagay dito sa lupa hanggang sa langit. Sapagkat kung ano ang itinanim ng tao dito sa lupa ay siya rin aanihin niya sa langit. Dawa, nagtanim tayo ng magandang balita ng kaligtasan dito sa lupa para pagdating natin sa langit, buhay na wala hanggan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen.